Your name is higher. You stand alone, our strong defender. Above you, there's no other. Above you, there's no other. And we bear your name is power. Exalted one, your name is higher. You stand alone, our strong defender. Above you, there's no other. Above you, there's no other. Above you, there's no other. Above you, there's no our God, a mighty warrior, you're a consuming fire. In victory you reign, we triumph in your name. Jesus, the great commander, you conquered death forever. In victory you reign. Our God, a mighty warrior, you're a consuming. In victory Jesus, the great commander, you conquered death forever. In victory you reign, we triumph in your You speak, strongholds surrender. Your name overcomes the enemy. In you we are more than Good morning, everyone. Are you guys excited? Yes. Let me hear your yes. Are you guys excited? Ayan. Sa mga nasa live po, are you guys excited? Kapag kayo excited po, can you type or can you comment po kung bakit? Ayan. So can you tell us? Can you share po? Ayan. So good morning po sa ating lahat. I know that you are excited and you are expecting something, right? Yes, Sunday is for the Lord. And we need to expect also, di ba pagdating natin sa church, we are excited because we know that God is going to do something again. Right? Ayan. So, ayan, mag-comment lang po kayo. Ayan, nagko-comment po si April Aristan Palomo. Ayan, good morning po sa mga nasa live. Kay Muriel Basilag, good morning po. Ayan, so good morning everyone. And right now po, ang gagawin natin, before we start, meron po tayong prayer. So magpe-pray po tayo. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung papanalangin natin this morning. Sabayan niyo po ako, ha? First is people and nation. Ayan, the first thing that we need to pray is of course yung mga tao, yung mga tao sa paligid natin, our barangay, and of course our nation. Alam naman po natin kung anong nangyayari sa nation natin, right? Bangayan ng mga political leaders natin. Can I share a story? Actually, meron akong best friend na dalawa nung high school. And unfortunately, nung high school po, na-involve kami sa pagiging aktivista. Alam niyo yung mga aktivista? Yung mga nagra-rally-rally. Ayan. So tatlo kaming magbe-best friend na who joined yung pagiging aktivista. We joined because we have the heart na gusto namin magbago ang nasyon natin. And you know what? Yung dalawang best friend ko, yung isa naging pulis. Naging pulis siya. And actually right now, nasa Intel. And yung isang best friend ko, nag-NPA po. Totoo. You know, we had that heart na we want to change the nation. And we wanted really to change the nation. Kaya po nagpulis yung isang best friend ko kasi nga gusto niya talagang mabago ang nasyon. Kaya din po nag-NPA yung kasama ko dahil gusto niyang mabago ang nation. But you know what? John Wesley said na, give me 10 righteous people who hate sin and I will change and we will change the world. You know, coming to church,
Nadi-disciple po tayo, nababago po yung attitude natin. And I believe, hindi lang 10. Tama? Ilan tayong nasa church? Tama? Nasa 100 tayo. And if we, yung mga nasa church na ito, we have that righteous attitude and we hate sin, we hate corruption, I believe we will have a better future, a better nation, right? And leaders who are righteous. Tama? And we, as a church, will participate in transforming really our nation. Amen? And of course, we also want to pray for our pastors and leaders. Alam natin, ang mga pastors and leaders natin, they do a lot of things for us to be discipled. Tama? Sila po yung naggagabay sa atin. Let's pray for them. Kasi temptation, all these problems, the devil will attack them. Kasi pag natalo yung leader, marami pong maapektuhan sa baba. Tama? So we always pray sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, even our President, Rodrigo Duterte. We have to accept that God has put him to be our president. Tama? And we need to submit. And of course, fruitfulness sa bawat isa sa atin in all aspects of our life. Who wants to be fruitful? Amen. Ayan, so dito sa prayer gathering natin na to, dito sa prayer gathering style, tuloy yung sabi ko, dito sa prayer natin na to, can I ask everyone to stand up, to pray? Ayan, can I ask po yung mga nandito sa church to stand up and we will pray po dito. If la-flash po dito sa screen, I want you to join on prayer. On prayer po, ayan. So papanalangin po natin ang ating nation, ang ating leaders, and of course, ang fruitfulness ng bawat isa na nandirito. Amen? Are you guys ready? Come on, let's ask for the Holy Spirit to come down. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Father, good morning. And Lord, today, we expect great things from you. Father, we came excited, Panginoon, knowing that there will be something, a better thing, O Lord, for us, an attitude that will be changed, a character that will be formed. Lord, especially yung communion namin sa inyo. This day is a very special day for us. A day, O Lord God, where we come near to you at meron po kaming magkakasama, Lord, and fellowship with one another together with you. And right now, we just want to ask for your Holy Spirit to come and join us. We invite you, Holy Spirit, to be with us. And Lord, all throughout this service, Panginoon. And as we open, Panginoon, as we pray, of course, for the people and nation of the Philippines, Father, we pray for our nation to be transformed. We believe, O Lord God, that transformation is within everyone, Panginoon, na nandirito, the church people. And Lord, ganun din po yung mga leaders namin, yung mga leaders ng government namin. Father, we pray for them. Give them protection, give them wisdom. Lord, give them a heart, O Lord God, that is sensitive, O Lord. Give them a heart that hates corruption, Panginoon. Father, I pray that these leaders will have the conviction, Lord, to lead the nation, O Lord, to a greater nation, a better future for us. And Lord, ganun din sa mga citizens. Father, we pray for everyone. And of course, the people, we pray for our barangay, our city, Lord, ang region namin. Father, we pray, Panginoon, that you will be with us. We pray, Lord God, na meron pong transformation and help us to be transformed, Panginoon, in order for us to transform also others. And Lord, we believe as we work with you, meron pong mangyayaring maganda sa nation namin. And Father, we also want to pray sa aming mga spiritual leaders, ang aming mga pastors. We pray for them. Continue, Lord God, to protect them, guide them, give them wisdom, give them that discernment to lead the people, Panginoon. Help them, Panginoon, to manage ang church na ito. Help them to manage the things that they are holding, Panginoon. Especially, Lord, continue to guard them, Lord, sa mga attacks ng mga kaaway or every murmuring, every chismis, Panginoon. Lord, every negative things we pray, we rebuke it in the name of Jesus. Lord, sickness, give them good health, Panginoon, in order to serve you. Lord, we believe, oh Lord, that these leaders will be the key, Panginoon, na mas mag-multiply po kami. We thank you, Lord God, sa mga leaders na binigay mo sa buhay namin. And every person in authority, thank you, Lord God, sa pagbigay nyo sa kanila.
And help us, Panginoon, to submit more sa kanila. Help us, Lord, to have that obedient heart as a citizen, as a church member, as a family, Panginoon. We pray that you continue to help us to submit and obey, Panginoon, to be a better person. And Lord, at the same time, we just want to pray for fruitfulness for everyone who is in here, every family. We pray for fruitfulness in all aspects of life. Ganon din sa kanilang finances. We pray, Panginoon, na mag-prosper po sila. Ganon din, Panginoon, sa mga marriages, sa mga relationship na meron sila. Lord, ganon din po sa mga cell namin. We pray for fruitfulness. And we believe, O Lord God, that you will grant us the one. You will give us that favor, Panginoon, as we work diligently. And we believe, Lord, na meron pong mangyayari pang maganda this Sunday. And we are excited. So worship team, we are excited to worship you, sing for you, dance for you. Lord, we are excited for the preaching. We are excited for the word. Continue, O Lord God, that these words, O Lord, your word, O Lord God, will continue to transform our hearts, our attitude, Panginoon, and we become a better human being, a better social being, Panginoon, and a better citizen of this country, Panginoon. Lord, thank you very much as we excel as a disciple din, Panginoon. And we thank you and we expect great things from you. And this we ask in Jesus' name, amen. Okay, manatili po tayong tumayo. Can you give a smile? Puro seryoso, Joy. Kahit nakamas kayo, pero yung mata niyo seryoso eh. Ayun. Ang bilis ng panahon, it's a month of May na naman. So, kung gaano kabilis yung panahon, doon din kasigasig tayong magpuri sa Panginoon. Amen? Mahina. Amen? Hallelujah. So, despite what is happening around us, let us declare and say that blessed be the name of the Lord. In Ilocano ko na madayaw ka. In Tagalog, itataas kita. Correct me if I'm wrong. Let us declare that blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, bless your name. Amen. Yes, Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful.
bless your name, O God. In this moment, Lord, we just want to praise you. We just want to glorify your name. Lord, we thank you that in the midst of what is going on around us, Lord, we will choose to say and declare that we bless your name, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. As we are going to worship the Lord this morning, tignan mo yung kaabay mo. Yung katabi mo. Sorry. Tignan mo yung katabi mo, your neighbor. Di ba ang galing ni Lord? Kung paano niya kinreate tayo, kung paano niya hinulma yung bawat isa sa atin. Hallelujah. In relation, at the same time, yung sa potteries ngay, sa potteries, pag makikita natin yung pottery maker, di ba pag sa paggawa niya ng clay, they made it perfect. Kailangan maging perfect. Ganun din si Lord sa atin, na He is in the center. Siya yung center. Naging center siya sa paggawa sa atin. So as we are going to worship Him this morning, let's just lift our hands to the Lord. Let's just lift our hands to the Lord and let's say, Lord, I will bless your name. I will praise you. Sabihin natin na, Lord, here I am, worshiping you. Hallelujah. Hallelujah. As we're going to sing this song, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me back. Your Holy Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy call.
use my life. Use me in our family. I know a lot of us here, may mga family tayo na hindi pa na-save. Can we just use this moment? It's a declaration na sabihin natin sa Panginoon na, Lord, take me, mold me, use me. It's not hindi lang sa mouth natin, but within our heart, we'll just declare na gagamitin tayo ng Panginoon. Sabi nga ng MC kanina is, we can change the world, the nation, our nation. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you for calling us in a purpose. Oh, thank you for calling us, oh God. Lord, andito po kami ngayon, oh God. Lord, use our life, oh God. Lord, that you give us that boldness, Lord, that we can disciple our family, oh God, our community, oh God, that we can change our nation, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We bless your name. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh. Captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. One more time. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, Yes, Lord. mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. You call me. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh, yes, Jesus. Oh, take me. Mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Mold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, can we just praise the Lord? Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. Oh, you are such a wonderful God. You are our Savior, oh Lord. We exalt you in this place, oh Lord. Be exalted in this place, oh Jesus. Be exalted in this place, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Take me, mold me, Use me,
exalt you and we bless your name, Jesus. Oh, use our lives, oh God. Thank you, Jesus, and we just want to exalt your name. We just want to, we thank you and we give you the highest praise, the highest glory, oh God, because you deserve it, Lord. And all the people say, Amen. Can we just give a clap offering to the Lord? Wow. Thank you so much, worship team. Di ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon. I always look forward sa pagkanta at saka pag-praise and worship natin sa Panginoon. Amen? Ayan, so meron lang po tayong few announcement. Ang number 1 po is, of course, for us to get involved sa cell group. Tama? Kasi po dito, naka-join na ng cell. Ay, ilan? Ilan lang. Ayan, yung mga nasa cell po, yung mga nasa live, can you comment? I am. Kung naka-join po kayo ng cell. Ayan, ang cell group po is a place of encouragement, empowerment, and of course, correction. So, dun po sa loob ng cell, kapag merong isang hindi maganda yung ginagawa niya, of course, you as his friend, as a cell member, sasabihin mo sa kanya, uy bro, mukhang mali na yung ginagawa mo. Di ba? Di ba masarap yung ganon, na pagpasok mo sa isang cell group, down na down ka, ang dami mong problema, kapapalo ka lang ni nanay mo sa bahay ninyo. Di ba? Pagpasok mo sa cell group, sasabihin ng mga kaibigan mo na, di bro, nagkamali ka kasi. Pero okay lang yan. Di ba? Next time, paghatian natin. Di ba? Sino dito willing makipaghatian sa palo? Di ba? Mas okay yung palo kaysa sa ano? Sa salita minsan, di ba? Ayan. Pero let me remind po that ang mga cell group po is a place of encouragement. Kung dun po nabibuild yung relationship natin sa isa't isa, yung friendship natin sa isa't isa. And of course, ang attitude natin. And number 1 po dito, yung relationship natin kay Lord. Diba? Ang sarap na yung kasama mo, parehas kayo na parehas kayo na binibuild ninyo yung relationship ninyo kay Lord. Uy, kamusta na yung kamusta yung prayer mo kagabi? Diba? Kasi ako kagabi, ganito yung naramdaman ko. Diba? Ang sarap ng ganon. Ayan. So join po tayo sa cell. And of course, let me remind po, those people who are nasa life class, ayan, meron pa rin po tayong life class later on. Today po yun, 1:30 p.m. Let me encourage everyone. I know na kailangan ninyong pumunta dito. But one thing I promise you, worth it po yung life class. Di ba? Hindi siya boring. Tama? Nag-e-enjoy talaga tayo. I encourage everyone po na magpatuloy pa rin po tayo. No matter what circumstances po yung pinagdadaanan natin sa bahay natin, I encourage you to push po para pagpunta natin sa life class. Amen po ba? Ayan, yung mga nasa live class. Ayan, let me remind po, andito po sana kayo ng 1 p.m. or 1:20 para makapag-relax lang din po kayo. And of course, we still have ongoing pa rin po ang ating School of Leaders. Ayan, nagbi-build din po tayo ng mga leaders. So sa School of Leaders po, let me encourage po yung mga Soul 1 natin, Soul 2, Soul 3. Officially po, nag-launch na ang ating LC. So lahat na po life class, Soul 1, Soul 2, Soul 3, nag-start na. Palakpakan naman natin. Wow, praise God. There really is, meron talagang nangyayari sa church natin. Hindi lang yon. I believe na may impact yung barangay natin. Amen? And of course, let me remind din po, meron pa rin po tayong prayer gathering. Meron po tayong prayer gathering every Wednesday, 8 p.m. po ito. So kapag meron po kayong mga burdens, pag meron po kayong mga problems, o gusto nyong ipanalangin, kahit mga simpleng bagay na gusto nyong ipanalangin para tulungan kasi tayo, we are a family, so we support each other. Kaya kung okay lang po na sabihin ninyo, isend nyo po ito sa cell leader ninyo at yung cell leader po ninyo, ifo-forward niya sa head ng prayer
ang tawag dito, prayer warriors natin. Ayan. So, papanalangin natin siya every Wednesday po ito, 8 p.m. to 9 p.m. So, 1 hour lang po ito. Amen po ba? Let's join together and pray together. Amen? Ayan, pakicomment na rin po. Join together and pray together 8 p.m. this Wednesday. So, yun lamang po ang ating announcement. And let us pray sa ating offering and tithes. Come on, let's all bow down our heads. Good morning, Lord. Thank you, Lord God, for the things, the praise and worship. Thank you, Lord God, for being with us. Continue to be with fellowship sa amin, Panginoon. And Lord, as we prepare, we have prepared po, Panginoon, ang aming offering, our tithes. I pray, Panginoon, yung mga seeds na binibigay namin, we trust po sa inyo. Give us that faith, give us that courage to depend on you and to trust more in you. And we believe that you will do great things sa aming finances, O Lord God. And Lord, we rely to you and we just want to thank you. Accept our offering. We give it to you joyfully. And this we ask in Jesus' name. Amen. No other name but Jesus. All of creation cries out, glory to God the highest. Hallelujah to the King. Hallelujah to the King. Hallelujah to the King who reigns alone. Jesus, you're high and lifted up. Messiah, you're high and lifted up. Hosanna, Savior, high and lifted up. Jesus, you're high and lifted up. Messiah, you're high and lifted up. Hosanna, Savior, high and lifted up. Okay, nainbag nga agsapa tayo amin manan. Amen? Hello. Sabihin mo sa katabi mo, Mayo ngayon. Ang bilis ng pagtakbo ng buwan. So, gusto kong batiin yung mga first-timers, second-time, mga first at saka fifth-timers, yung mga nandito. Marami tayong mga first-timers ngayon. Maraming in-invite si Jeremy Tenerife. 1, 2, 3, 4, 5. So si Christian Fernandez. Christian, pakiwib lang yung kamay. Diyan ka? Okay. Si AJ, ano ba to? Adrian Fernandez. Aha. Si John Costales. John. Si Arnel Salyuman. Arnel. At saka si Christine Joy. Okay. So si Jeremy ang nag-invite. Saan si Jeremy dito? Ayun. So in-invite naman si Reme, si Mylene Villapania. Mylene. Okay. Si Sister Gloria naman, Flores, si Casey Nicole. Casey Nicole. Okay. Palakpakan naman natin sila. Itong mga nag-i-invite at patuloy po rin po tayong mag-invite. Ito po yung ating lifestyle. Si Brother Rudy, invite niya si Allen Lagwit. Allen. Okay, so muling palakpak sa mga bawat isa na nandirito. At yung mga nandiyan din naman sa ating mga bahay-bahay, sa mga ibang lugar. Okay?
Gusto ko lang i-shout out naman yung mga nandiyan dyan. Sister Fe, Jenilyn Walang, Lamtang, nandiyan Sister Janet Bulahaw, Brother Sabado Sagasa, good morning. Si Moriel Basilag sa Yagyagan, si Jusel Tikgungan, dyan sa Purukwan, si Eden Kanutab, Sister Sally Consolacion, dyan sa La Chisa, si Maria Raso family, dyan sa Puruktu, Brother Jihi Eustaquio, dito ka na ba sa Pilipinas o nandiyan ka pa sa Singapore? So, sino pa yung mga nandirito? Yung Sister Michelle Wakoy, sina Marinila Delfin, Elizabeth Romero, nandiyan dyan sa Balakbak, Myra Susan Aluot, yung kapatid niya, Brother Burnett, Kinopis Gagno, April Palomo, si Leonard Ducaizo, ito yung aming bunso, good morning, dyan sa Balili. Si Kiling Banan Ducaizo, dyan din sa Mamaga, dyan din si Rosel Ingusan, dyan sa Barin. Okay, naimbag ngagsapa tayo. Yung mga simbahan po natin, marami. Mga house church. Amen. So, mga lahat na hindi ko pa nasabi dito, good morning, bawat isa sa atin. Naimbag ngagsapa tayo amin. Kaya't maganda po, mag-comment lang kayo. At least lalabas din yung mga comments nyo dito. So, muling palakpakan din naman natin yung nakikipag-participate sa atin sa ating Simba Live. Yung iba may trabaho sa linggo, at least recorded naman ito, papanoorin nila after yung kanilang mga trabaho. Okay, meron din tayo mga birthday celebrants ngayong buwan ng Mayo. Pwedeng pakitaas yung kamay yung mga birthday ngayong buwan. Ayun, si Christopher. Meron pa ba? Si aking misis, nandyan ba sa baba? May yun. Kaya ang alam niya, May 24 yung birthday, kaya doon namin tinaon yung kasal namin. Pero nung pala malaman niya sa PSA, May 18 yung totoong birthday pala niya. Si Adrel pala, magka-birthdayan sila sa nanay niya, May 18. So pwedeng tumayo mga birthday celebrants natin ngayong May, tumakder kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo paawitin. Okay? Ipanalangin natin sila. Kayong nandiyan dyan sa mga bahay-bahay nyo, yung mga birthday celebrants natin ngayong buwan ng May, kayo rin po ay tumayo at ipanalangin natin. Pwede bang i-stretch nyo yung kamay nyo sa kanila? Ipanalangin natin itong mga birthday celebrants natin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buwan na ito, itong mga pinanganak ngayong buwan ng Mayo. At ito po yung kanilang karawan. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na mula pagkabata, ikaw po ang naggabay sa kanila hanggang sa maabot nila itong taon nila na ito, Panginoon. And we pray that they may enjoy good health and all may go well with them even as their soul is getting along well. At ito po ang aming panalangin bilang pamilya at salamat, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muling palakpakan po natin sila. Okay, so yung sabi kanina ng ating MC about sa mga cell groups natin, kailangan mag-focus po tayo dito sa ating cell groups na at least we encourage you. We encourage you na buksan yung mga bahay-bahay para marami pa po tayong mabubuksan na mga cell groups. Na doon nga po ay maganda dahil hindi kagaya dito sa ating cell celebration, worship celebration na hindi mo masabi yung problema mo. Kung may kabigatan ka sa buhay at doon sa inyong cell group, small group, doon nyo po sasabihin at ipapanalangin ka at doon kayo encourage ng inyong mga kapatiran doon. Okay? Amen po ba? At doon din madidevelop po yung mga gift ninyo. Magaling kayong magpatugtog, at least mausarpay kayo. Magamit pa kayo. At yung kung hindi nyo pa aram manalangin, doon pa kayo matitrain na manalangin. Para pag impromptu na tawagin kayo dito na magpipray, at least nasanay na kayo. Amen po ba? Amen. So ditong nangyari nga na ating yung COVID na ito, at least hanggang ngayon, almost magwa 1 year na, mahigit 1 year na tayo, meron tayong pinaka-daughter church doon sa Tibalbal na nililid ni na Brother Junard at saka si Sister
Kalimutan ko na yung pangalan. Raquel. Okay? At hanggang ngayon, at least every 6 p.m., meron din silang service doon. Meron din naman po silang congregation na umaabot sa 20. So, palakpakan natin sila. Okay, so binabakapan ni na Brother Marvin. So nagpapatuloy pa rin sila hanggang ngayon. And we pray na at least marami pa tayong ma-open at madidevelop nga na mga cell leaders natin na magli-lead. Kaya po yung ating ginagawa na LCSOL, yung life class natin, at least tumatakbo na, nasa life class, School of Leaders 1, 2, and 3. At we encourage you po para kailangan po natin ng maraming leaders na gamitin pa sa di ko natin yung kaubasan ti trabaho ni Apo Dios. Amen? Amen. Okay, so ayan po na magpagamit tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka. Okay, so last month po ay ang focus po natin ay about worship. At sana naintindihan natin na ang worship ay nasa puso natin sa lahat ng ating ginagawa. Amen. So kung tama po ang pag-response natin sa mga gawa o plano ng Panginoon sa buhay natin, ay mag-response po tayo sa pagsamba o sa pag-worship sa Panginoon. At kung tumatalima tayo o sumusunod po tayo sa Diyos at ginagawa natin ito bilang pagsamba sa Kanya. Amen. So inaasam ko na magiging mabuti ang ating pagsamba o pag-worship natin sa Diyos, na hindi lang itong ating dapat pagkaparswa natin o duty natin, pero dahil kagustuhan din natin na magsamba o magpuri sa Diyos na hindi po tayo napipilitan. Amen. Amen po ba? Kaya ang worship na pag-aralan natin na hindi lang yung awit-awit, kundi maraming paraan po yung pagsamba natin sa Diyos. So ngayong buwan naman po ay ang team po natin ngayong buwan ay Come What May. Sabihin mo sa katabi mo, Come What May. So ibig sabihin po, regardless of what happened, sa salita natin, bahala na. Sa kankanay ay wainas di. Kaya mayroong awitin, wainas di kung nubaken sik a. So about sa pag-ibig yon. So ito po, meron lang po tayong panonoodin na isa kong kakilala. At iwan ko kung kakilala nyo rin tong tao na ito. Ay meron po siyang hugot line. Pakinggan natin. Okay, ulitin mo nga. Kanyang pinapaalala, ikaw ay may halaga, man ng iba na wala kang sabihin man ng iba na wala kang kwenta. Si Lord, kanyang pinapaalala, ikaw ay may halaga. Ikaw ay nilikha para sa layunin na kamangha-mangha, mapait na nakaraan at kapalpakan ay huwag mo nang ikabahala, sapagkat ang nais lang ni Lord, ikaw ay magpasakop sa Kanya. At iyong matatamasa ang buhay na kasiya-siya. Buhay ay huwag sayangin, dahil si Lord ay may magandang plano para sa iyo at para sa akin. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you. So it's about life purpose o yung layunin natin sa buhay ang ating topic po ngayong umaga. So sabihin mo sa katabi mo, life purpose. So ilagay nyo dyan sa comment box po ninyo, life purpose. So good morning. Andito rin yung aking kapatid, si Wilbert from Lipanto. Sister Glory Bingdaen, dyan sa Purukwan. Magandang umaga sa inyo dyan. So natanong nyo na ba sa inyong sarili na saan ako nanggaling? Of course, sabi natin siguro pag sa inisip natin, galing ako sa magulang ko. Pero kahit hanapin mo po yun kung saan ka talaga nanggaling, galing po tayo sa Diyos. Amen. Amen po ba? So baka may nagsasabi pa na sa resulta ng evolution. Ito po na sabi ko kanina na mayroon po tayong grand o great designer sa ating buhay na wala pong iba kundi ang ating Diyos lamang. Amen. So ang car manufacturer po ay alam nila yung isang bagay, inisip nila, binuo nila sa isip nila ang isang sasakyan kung ano yung mga gagawin nila, dinidesign nila yan. Kaya lahat po ng part ng sasakyan, ang manufacturer ang nakakaalam doon. Kaya ito pong mga pinapanood natin dyan, ito pong LED na TV na yan, pag binili mo po yan ay talagang mayroon pa silang warranty na ibibigay pag of course pag brand nyo.
At yan po ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanilang bilang manufacturer na gumagawa, dahil sa kanilang pangalan. At alam nila ang function ng bawat isa. Alam nila yung purpose, yung bagay na yan. Amen po ba? Pati din po itong mga cellphone natin. May mga specification ang mga ito at may mga purpose kung bakit meron itong hinahawakan natin na cellphone o araw-araw na inilalagay natin sa bag o sa bulsa natin. So, ganun din po sa ating Creator o ang ating Diyos ay siya po ang lumikha sa part ng lahat ng bagay sa katawan natin. Itong mga internal organs natin. Siya ang lumikha sa mga lungs natin, sa liver mo, yung kidneys mo, intestine natin, bladder natin, stomach, yung puso natin, at saka yung brain natin, yung utak natin. Kaya nabasa ko noon na ang brain cells pala natin, sabi doon nakalagay na sinabi na 500 million na cells yung nandoon pala sa brain natin. So ang Diyos ang naglikha doon sa mga muscular system natin, respiratory system natin, skeletal system natin, yung vascular system natin, at yung mga digestive system natin. So lahat po nitong part ng katawan natin, walang ibang nakakaalam na lumikha doon kundi ang ating Diyos lamang. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang iyong Diyos. Lagay niyo dyan sa comments box ninyo, ang aking Diyos. Gawin nating personal. Amen. So, natanong nyo rin ba na maliban doon na nasabi nyo na saan ako nanggaling? O anong ginagawa ko dito sa mundong ibabaw na ito? Ano ba yung purpose ko kung bakit nandito ako sa balat ng lupa? Baka natanong nyo rin sa inyong buhay na is it accidentally lang ba ang pagpaparito mo sa lupang ito? Kaya nga nung iba, sabi nila, bakit patapon daw yung buhay nila? Dahil sabi nila parang dahil hindi nila nakita yung magulang nila, parang patapon na yung buhay. Kaya sabi nila na parang wala lang. Parang walang silbi raw ang buhay nila. So is it accident ba ang pagkakaparito natin sa mundong ito? O yung existence natin dito sa mundong ito ay para magiging effective yung buhay natin para mag-serve sa Panginoon? Hello. Tingnan mo nga uli yung katabi mo. Tingnan mo lang siya. O natanong nyo rin ba sa iyong sarili na saan ako pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Alam naman po natin, araw-araw meron pong namamatay maliban lang sa COVID. Diba? Kahit ngayon, hindi COVID ang kinamatay, sabi nila, COVID na. Wala nang mabalitaan na kung ano pa yung mga number 1 na sakit na mga heart attack, mga pneumonia na namamatay na. Puro parang marinig mo, COVID na lahat. So saan ako pupunta after yung buhay na ito? Ang salita po ng Panginoon ang magsasabi o yung ating guide na kung paano tayo nalikha, dito natin makikita, malalaman. At ito po ang salita ng Panginoon, ang ating pinaka-blueprint. Amen. Amen po ba? Kaya lahat po ng bagay ay nag-uumpisa at nagtatapos po doon sa layunin. Sabi ng ating kapatid kanina na si Brother Eric, so yung ating purpose na ito. Kaya kung hindi po natin alam ang purpose din natin sa buhay na ito o sa mundong ibabaw na ito, baka sabihin din natin, bahala na. Why not day? Come what may. Sira po ang buhay mo pag hindi mo alam. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag hindi mo alam ang layunin mo dito sa lupang ibabaw, sira ang buhay. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo? Sige, kausapin mo siya. Yan. So pag hindi natin alam ang purpose natin dito sa mundong ibabaw na ito, sira po ang buhay natin. Hindi ko natayon nga niya, why not day? So dito po tayo iikot ngayong buwan about po sa come what may na ito. Ito po yung pagpupukusan natin. Okay, yung mga katanungan na aking nasabi na ito, dito po tayo magfo-focus sa mga buwan ng Mayo na ito. So basahin po natin yung Psalm 22 verses 9 and 10, English version at saka sa Tagalog version. So sabi po dito,
Yet you brought me out of the womb. You made me trust in you. Even at my mother's breast, from birth I was cast on you. From my mother's womb, you have been my God. At sabi po dito sa Tagalog, nung ako ay iluwal, ikaw, O Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iniingatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Wow. So ito po ay makita natin sa ating nabasa na ito. Ito po yung prayer ni David sa kanyang long-standing na relasyon sa kanyang Diyos. Mag-umpisa doon sa womb ng kanyang nanay. At dito niya natutunan na siya po ay talagang natutunan niyang umasa at magtiwala sa Diyos. Mag-umpisa nung umpisa ng kanyang buhay. At ito rin pong psalm na ito, ay ito po yung sabi ko kanina, Psalm ni David, chapter 22 na ito, ay 31 verses po ito. At ito po yung chapter na ito, ay most quoted ito sa New Testament. Kaya pagbasahin nyo doon sa verse 1 hanggang sa verse 31, mostly po doon sa Gospel, Matthew, Mark, Luke, John, ay nakukote po itong chapter o ito pong psalm na ito. Dahil dito po yung Psalm of the Cross, sabi ng iba, dahil ito po yung pinoportray nito yung pagpapahirap sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga pagmamak sa Kanya, yung pagtutuya sa Kanya, yung pinagtatawanan siya. Kaya doon po sa cross, nung si Jesus ay nai-crucify doon, ay sabi niya, my God, why have you forsaken me? So dito po sa verse 1 ng chapter 22 na ito na psalm ay doon po nakot yung kinote ni Jesus itong sinabi ni David na ito. Kaya dito makita po natin yung psalm na ito, sinasabi about yung pagpapahirap sa ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang pagkapanganak, yung kanyang pagtutuya sa kanya. At dito sa verse 9, sabi doon na sabi ni David dito, God took him out of the womb. Siya ang naglabas sa akin sa bahay bata. Sabihin mo nga, bahay bata. So ito yung patunay ni David na ang pangangalaga ng Diyos sa kanya ay nag-umpisa nga sa bahay bata, doon sa womb ng kanyang ina. So asan po dito yung mga magulang? Pwede bang pakitaas ang inyong mga kamay? Single mom, single dad, kung alam mong magulang ka. Okay? Okay, pwede bang tumayo yung mga nanay dito? Nanay? Pwede lang kayong tumayo? Yung mga nanay. Ayan. Gusto ko pong malaman nyo, okay, itong mga nanay at mga babae rin. Lahat ng mga babae, tumayo rin kayo, maliban sa mga nanay. Kung alam mong babae ka, tumayo ka. So, alam po natin ang pagkalikha ng Diyos sa kanila, sila po yung may womb. Kaya sabihin nyo sa kanila, may womb ka pala. Baka hindi nyo pa alam. Palakpakan natin sila. Okay. Sila po yung mga may womb. Sila po yung mayroong bahay bata. At nasaan po naman dito yung mga tatay? Pwede bang tumayo yung mga tatay dito? Isa, dalawa lang ba kami nandito? Tatlo. Baka yung iba nandiyan sa baba. Yan, sa kusina. So ito po yung mga tatay. At yung lahat ng mga lalaki, kayo nga po ay tumayo. Basta lalaki. Alam mong lalaki ka. Ayan. So ito pong mga lalaki, ang makita po natin ay nung pong nag-contact ang ating mga parents, di po ba, naglabing-labing sila, ang mga lalaki, doon po lumalabas yung mga semen. Sabihin mo nga, semen. Sperm cell, di po ba, napag-aralan natin yon eh. At yun pala, yung mga sperm cell doon sa lalaki lumalabas, milyon yung nilabas ng ating tatay. At doon po lalangoy doon sa fallopian tube ng mga babae. Papunta doon sa fallopian tube, uunahan po sila dyan, papunta doon sa ovary. Kaya makita po natin, tayo pong mga lalaki sa atin lumalabas yung semen, hindi sa babae. Alam naman natin yun, di po ba? Kaya kahit palitan mo yung panlabas mo, gusto mong maging babae, hindi pwede.
wala ka pa ring womb. Hello? Pati rin yung mga babae, hindi rin yung paglikha sa iyo, kahit palitan mo, kunin mo yung pwedeng panglalaki siguro na ordinary, tanggalin mo yun nandyan sa harap mo na bukol na yan, may womb ka pa rin sa loob. Hello? Dahil may creator ka, iba yung pagkalikha mo sa pagkalikha ng lalaki. So palakpakan natin itong mga lalaki na yan. So dapat alam natin yung identity natin. Amen po ba? So dito makita po natin ay doon na pag na-release na po yung semen na yon at pagdaan ng mga weeks. So alam naman po natin yung itong mga babae, sila po yung may dalaw, monthly. Sila po yung mga may monthly period. Kaya tayong mga lalaki, wala po tayong monthly period. Hello? Parang hindi kayo naniniwala. So sila yung mga may monthly period, pagdaan na ng 4 weeks, ba't wala nang dalaw? 5 weeks na, wala na. 8 weeks na, wala pa ring dalaw. Doon para mga 12 weeks na, buntis na. May nabuo na. Hello? So makita natin, doon sa million na semens na na-release na yon, iisa yung nabuo. Kaya pasalamat tayo sa Diyos dahil tayo yung nabuo. Kaya sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka sa Diyos, ikaw yung nabuo. Kaya hindi aksidente yung pagkabuo natin. Amen. Doon na lang, ang dami nga nating, victorious na tayo eh. Ang dami na nating talagang natalo. Na tayo yung nabuo doon sa womb ng ating nanay. At ito nga po, makita natin, pagdaan ng mga weeks, tinitingnan ko nga eh. Kasi nung nasa elementary ako, hindi ako focus kasi sa pag-aaral eh. Basta meron ng grade na wasay, 7, okay na. Pasado, basta 75, okay na. Bonus na lang yung paakyat pa na may 8-8. Yun, nung tinitingnan ko sa YouTube kung paano ba ma-form yung from fetus na yon, fetus, ay talagang makikita mo yung mga organs, kung ano pala yung mga nauunang mga organs. Kaya ma-appreciate mo na, ay, ganoon pala. So, pagdaan ng mga, nakita natin, mga ilang mga weeks, months, completion na yung mga organs, mga system, yung baby na yon, at yun na, makikita mo na yung malapit ng lalabas pagbuo after yung 9 months na yon. Ilan lang naman siguro yung nanay na na-deliver yung anak nila yung 7 months. Pero pag 7 months, i-incubate po nila. Yung anak naming pang-apat na yun, 8 months lumabas eh. At karamihan, sabi nila, pag 8 months, maraming namamatay. So, yun po, makita natin mostly 9 months na lumalabas na yung bata. At makita natin, pasalamat tayong mga lalaki. Dahil hindi tayo babae. Hello? Yung mga babae, almost biruin mo, 9 na buwan na talagang nandoon na buhat-buhat nila. Pag maglakad, hindi na makita yung lakad yung iba dahil sa laki. Hello? Dahil iba yung pagkalikha natin eh. Doon din sa mga babae. At yun nga po, ito na, palapit na yung kanilang delivery. Doon po sa Psalm 139 verse 13, sabi po ni David dito, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." Biro mo talagang na-recognize niya talaga na ang Diyos ang creator. Biruin mo yung bagay na yon na talagang semen na talagang pupunta doon, mabubuo. Kaya may creator talaga na lumikha, nagplano doon, nag-engineer doon. Amen. Ang Diyos na lumikha ng bawat isa sa atin. So ito na po yung mga nanay, magdi-deliver na sila, manganganak na sila, ay makikita mo yung mukha. Siguro kayo kung nakita nyo yung panganganak ng nanay nyo, yung kayong mga asawa, mahirap pala. Makita mo yung magli-labor sila. Mabasa nyo sa Genesis, sabi ng Diyos kasi sa babae, dahil sa disobedience, ang panganganak mo ay magmumultiply yung pain. Dahil sa disobedience na nangyari. Kaya siguro baka yung nanay noon, mayroon namang pain siguro noon, baka parang constipation lang pag sila mga anak. Pero yun na. Dahil sa disobedience, nag-multiply na yung panganganak nila, ay makikita mo yung hirap nila. Hindi mo ma-explain yung mukha nila. Ayun na.
buhay po nila yung ano po ito, yung ano yung buhay nila talaga sa panganganak nila. Meron yung mga nanay na naka-experience ng mga embarrassment sa kanilang panganganak dahil instead na naglalakad lang sila, ayun na, doon pala manganganak na pala sa daan. Yung iba naman sa kalsada. May kakwentuhan ako na kaibigan ko, itatakbo niya yung asawa niya, mag-ano sila ng taxi, nanganak na. Ibuhat-buhat yung baby. Hindi naman siya doktor para alam niya maputulin yung ano ba ang tawag nun, umbilical cord ba yan? Wala, hawak-hawak daw niya. Kaya ng taxi. So kitang-kita, yung nanay, ganun eh. Meron yung mga iba talagang taxi driver, may sakay na lang yung buntis, ay doon na nanganak sa taxi, sa sasakyan. Yung iba, may mabalitaan ka sa eroplano. Yung iba naman sa ospital, yung iba sa bahay. Yung iba naman, iihilang ay doon na sa bowl. Oh, meron naman talagang naipanganak doon sa bowl, di ba? Alam niya, iihilang eh. Yung pala, bata na pala ang lumalabas. Pero doon po ay hindi po na-surprise ang ating Diyos. Hello? Kaya po kung doon ka man naipanganak sa ganong pamamaraan, hindi po na-surpresa ang Diyos doon. Alam niya yung oras mo kung kailan ka talaga lalabas. Alam niya kung saang lugar ka maipapanganak. Alam niya kung ano yung kulay mo. Hello? Kaya kung ano man yung kulay mo, pasalamat ka. Dahil ikaw lang yung may kulay na ganyan. Amen. Kung ano yung shape, yung tenga mo, ay talagang pasalamat ka. Amen po ba? Kaya may nagtatanong noon na sabi niya sa kanyang tatay daw, bakit yung kulay ko iba? Kasi ang puti yung nanay niya, yung ate kuya na ang puputi, pati yung tatay, siya raw, iba. Kaya pa nung sabi niya rin sa akin, pangatlong anak ko, sabi ko, hindi ako maniwala dahil nakita ko iba. Pero nung sabi niya, adopted namin. Pero paglaki niya, mga abot niya sa 12 years old, sabihin namin yung totoo dahil ang daming katanungan. Dahil lahat daw, tinitingnan daw yung bakit yung ilong, tainga, kulay niya, iba. So sabi niya, pagtatapat namin, pag naabot niya yung edad niya na 12 years old, sabi naman nitong kaibigan na ito. Kaya ito po ay hindi po na-surprise ang Diyos nung ikaw po ay lumabas. Amen. Pasalamat tayo sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. So makita natin yung hirap nila. Kaya po ngayong malaki na tayo ay maging obedient tayo sa magulang natin. Amen. Kung minsan sinusumbatan pa natin ng ating mga nanay, ating mga tatay. Kung wala sila, wala ka dito sa balat ng lupa. Hello. Kaya pasalamat kayo, pag buhay pa yung mga magulang ninyo, mayroon man silang pagkukulang, pasalamat kayo sa kanila. Dahil kung wala sila, wala ka rin dito. Baka kung alam nila na ikaw yung problema niya sa buhay, baka nung nabubuo ka pa lang, baka pinantsing bag ka na doon sa loob. Baka pina-abort ka na. Pero hindi. Kaya pasalamat ka din sa magulang mo. Amen. Pasalamat po tayo sa ating mga magulang. Amen po ba? Kaya po, we hope na kumbinsido tayo, naniniwala tayo na ang lumikha sa atin ay ang ating Diyos. Amen. Nagamit ng ating mga magulang. So sabi po doon, maliban lang doon sa sinabi niya na God took him out of the womb, sabi doon, at the breast. Sabi niya, pinagtiwala mo ako nang ako'y nasa mga suso ng aking ina. Sinasabi nito yung provide sustenance, yung provision. Tayo po ay talagang naranasan natin yung breastfeeding. Amen. Sabi doon, mga 24 months ay talagang doon po mapapadidi yung bata paglabas hanggang sa magdadalawang taon. At may nutrients pa yung didi na kanyang dididiin. At hindi tayo palaging nagdididi hanggang ngayon. Di ba? Mga 2 years old na ay talagang doon ka na may papatigil na yung pagpapadidi na sa'yo. At ito nga po ay sabi nga ni Erickson, mayroon daw stages ng psychological development ng isang tao. From infancy, yung 0 to 24 months, early childhood, 2 to 3 years old. Sa preschool age, nandoon yung 3 to 5 years old. Yung school age, yung 6 to 11 years old.
Yung adolescents, ito na yung 12 to 18 years old. Yung mga babae na, dito na sila mag-umpisa yung kanilang dalaw. Madadalaw na sila. Yung mga lalaki, nag-iiba na rin yung mga boses nila. Hello. Is na dati, Daddy! Daddy! Hindi na tumutubo dito. So ito po, 19 to 40 years old, ito na yung young adulthood na. Dito na yung iba, nakapag-aral na sila, nakapagtrabaho, meron ng trabaho yung iba, dito na yung iba, mag-aasawa. Yung iba naman, nasa 41 to 65, ito na yung middle adulthood. Yung iba naman, 65 hanggang sa death, maturity na nila. Hello. Sabi nga nila na yung average daw na lifespan ng isang tao ay 25,550 days. Pag i-divide mo yun sa 365 days sa isang taon ay 70 years. 70 years old ang edad ng isang tao. Kaya bonus na sa inyo. Sa atin, may 78 years old, Sister Erlinda, pakiwib nga yung kamay. May 8 years na bonus ka. Amen. Kaya pasalamat tayo kung sabi ko nga, wow, ako, mag-google din ako ngayong July mag-50. So sabi ko, 28 years bago ko maabot yung edad ni Sister Erlinda. So ito, makita po natin yung buhay natin ay may purpose po tayo dito sa balat ng lupa. Amen. Verse 10, sabi po ni David dito, siya ay umasa sa Diyos mula nang siya ay isilang hanggang sa kanyang pagtanda. Na talagang sabi niya, nirecognize niya nung nasa womb ng kanyang ina, nung siya nailabas, mula bata, pagkasilang, hanggang sa kanyang pagtanda, talagang umasa siya sa Diyos. Amen. Sa mga Hudyo po ay, sabi ko nga, pag 8 araw sa kanila, pag lalaki, yun po nasisircumcise sila. Yun po yung covenant ng Diyos kay Abraham. Kaya po, nung si Abraham ay 99 years old, doon na po siya na-circumcise. Hello. Kaya sa mga Hudyo, pag 8 araw lang yung baby nila na lalaki pag naipanganak, isi-circumcise nila. Tayo namang mga hintil, kahit hindi naman tayo Hudyo, for hygiene sa atin, kaya tayo nagpapacircumcise. Hello? Kaya sa inyong mga babae, hindi nyo na-experience yun. Kami lang. Hello? Buti nga ngayon, at least high-tech na Yung kanilang circumcision ng mga bata ngayon, at least makita mo na meron yung laser sa ospital na. Nung time namin noon, doon sa ilog, meron yung matanda, traditional, pukpok 3 bisis, 2 bisis. Ilang kayo nakapila doon na 20. Meron na yung sumunod na siya na yung susunod, tumakbo na. Dahil sa takot, dahil ikaw ba naman yung nandoon yung matanda? Titingnan niya. Pero ngayon, hindi na ganun yung circumcision. Ilan na lang siguro, doon siguro sa mga baryo-baryo. Pero kami pong mga lalaki ang naka-experience doon, hindi kayong mga babae. Hello? So ito po mga kapatid ay yung circumcision po sa kanila, ito po yung seal ng covenant nila sa kanilang Diyos. At si David po ay talagang na-experience po niya yung kanyang death threat sa kanyang buhay. Nung siya po ay na-employ bilang isang sundalo ni King Saul, ay naging jealous po si Haring Saul sa kanya. Mag-umpisa nung pinatay niya itong si Goliath. Umawit yung mga kababaihan. Sabi nila, si Saul pumatay ng 1,000, si David pumatay ng 10,000. Kaya sabi niya, aba, kung ganun ang awit nila, ibig sabihin, mapapasa kanya na yung kaharian. Nag-umpisa po doon ay talagang gusto na niyang patayin itong si David. Kaya ilang bisis po na nagtatago si David doon sa cave. Kaya yung feeling po ni David ay talagang parang na-abandon na siya. Pero doon po sa kanyang mga psalm ay umaawit po siya. Doon po siya umiiyak na kahit nandoon sa cave, na yung kanyang awitin ay talagang nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Amen. So ganun din po sana tayo. Amen. Dumarating din sa ating buhay, kung minsan pagsubok sa buhay natin, kung minsan sa ating mga bad choices sa buhay natin, bad decisions sa buhay natin, ay talagang ang dami nating na-experience dito sa buhay na ito.
trials sa buhay natin, obstacles sa buhay natin, pero magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Amen. Amen po ba? Aasa pa rin tayo sa Kanya. Yung isang kapatid ngayong week ay nag-add ng prayer request dahil maliban sa kanyang asawa, sabi niya, yung aking panganay, at pati yung kanyang bunso raw, may sakit. At sabi ko sa kanya, ay talagang kaya niyo yan. Believer naman po siya. Pero sabi niya nung kanyang mag-text na uli, Pastor, talagang parang naipon na sa amin lahat. Biruin mo naman yung isang nanay, hindi na makatrabaho yung asawa, may taning pa sa yung buhay niya, nasabi ng doktor, siya na yung nagtatrabaho bilang tatay at nanay. At talagang parang pasan-pasan niya lahat yung parang problema. Kaya sabi ko sa kanya, kaya nyo yan. Hello. Kaya po aasa po tayo sa ating Diyos, anuman yung mga hinaharap natin sa ating buhay. Amen. Na hahawak pa rin tayo sa Kanya at gawin po natin yung purpose natin dito sa mundong ito. At dito sa verse 10, sabi po niya na ang Diyos ay tapat na magbi-bless sa Kanyang buhay at hindi siya pababayaan. Hindi siya magugutom. Amen. So ito po, nakita rin natin yung goodness ng Diyos sa ating buhay. Sana ma-recognize din natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Na magpapasalamat tayo. Hindi tayo nandoon sa ospital na naka-oxygen, nag-aagaw buhay. Healthy tayo hanggang ngayon. Amen po ba? Makita natin na tapat ang Diyos bawat isa sa atin na hindi tayo pinabayaan. Kaya po si David na ito, sabi po doon sa 1 Chronicles 29 verse 28, he died at a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. His son Solomon succeeded him as king. Acts 13 verses 36, sabi dito ni Apostol Pablo, now David had served God's purpose. Sabi nyo nga, God's purpose. Now David had served God's purpose in his own generation. After that, sabi doon, he fell asleep. Namatay po siya. He was buried with his ancestors and his body decayed. So natapos na yung kanyang purpose dito sa mundong ibabaw. Of course, namatay na po siya. Ang ating Panginoon Kristo po, mga kapatid, ay magkaiba sa mga experience din natin. Wala pong intervention ng ang kanyang amang si Joseph. Alam naman po natin na hindi pa sila kasal kay Mary, engaged pa sila. Pero nangusap sa kanya si Angel Gabriel na by the power of the Holy Spirit ay mabubuntis siya. Hello. Siya lang po ang nangyari dito sa Bible, wala ka ng ibang mabasa dito. Kaya hindi pwede kayong mga babae, pag nabuntis kayo, tanungin niyang tatay at nanay niyo, sinong ama niyan? Mapa, by the power of the Holy Spirit. Baka ikot niyo pa yung, ano pa ni Maria? Si Maria nga nabuntis siya by the power of the Holy Spirit. Baka habulin ka ng 2x2. Hello? May intervention yan. Wala na pong nangyaring iba pa. Ito lang po si Jesus Christ lang po. Kay Maria lang po nangyari yun. Yung mga senior citizen, sina Sarah, Abraham, Elizabeth, itong si Zachariah, ay sa kanilang katandaan ay talagang bunga po ng kanilang intervention po yun. Hello? Kaya, hindi po totoo pag sabihin nyo siguro na by the power of the Holy Spirit doon kayo nabuntis. Hello? So dito, ang ating Panginoon Kristo, ganun din yung proseso. Nung siya po ay nandun sa womb ng kanyang ina, ganun din ang kanyang pagka-form ng kanyang mga organs, ng system ng kanyang katawan hanggang sa siya ay maipanganak. At makita rin natin yung divine providence ng kanyang ama sa kanya. Ito yung nakita rin natin, yung kanyang pagkapanganak ay doon pa siya kung na tayo sa sabsaban. Kaya nasabi ko kanina, mayroon yung mga embarrassing moment, yung mga nanay siguro, kung nung sila may manganak, ito nga si Maria ay doon sa sabsaban. May mga witness sila, mga hayop. Baka nung medyo
Iwan kong nagsisigaw-sigaw si Maria nung siya manganak. Andun din yung mga hayop. Sumasabay din sila. Sabi ko nga, yung anak namin, yung 5 anak namin, yung panganay, hindi nahirapan si Mrs. Nandun lang ako sa hospital bed na lang. After 30 minutes ata, wala pang isang oras, nandun na yung bata. Pero yung pang-4, pangatlo, pangalawa, pang-second to the last, panghuli, halos nagsigaw-sigaw si Mrs. Talagang kinakabahan nga ako Meron yung time na tumulong pa nga ako na itulak yung, tumulong ka, sabi ng doktor Kaya paano? Hindi ko alam Basta isabay mo, itulak. Yung pag mag-edek daw yung babae, sumabay ka nga mangitulak. Kasi makita mo ngayong mukha yung mga anak, hindi ma-explain Mararanasan din nyo yan kayong mga, kung kayo rin ay mag-aasawa pag kayo mga anak. Ba? Pasalamat tayo mga lalaki, hindi tayo babae. Amen. Kaya po yung mga nanay, pag meron yung namatay yung kanilang anak, nakita mo rin yung pag-iyak nila Dahil sa kanila mismo yung nabuo yung bata Alam niyo yung pain. Kaya yung tatay mismo, medyo konti lang yung emotion ng mga lalaki. Hindi po ba? Hello. So dito po ang ating Panginoon ay makita po natin nung siya po ay maipanganak, may purpose po yung kanyang pagkapanganak. Hello. May treat po sa buhay niya. Si Herod the Great ay talagang gusto siyang patayin. Kaya nagsabi ng anghel kay Joseph na ilayo niyo yung bata. Doon po sila pumunta doon sa Egypt. Kaya 2 years old and below, pinapatay po lahat ni Herod the Great itong mga babies na ito para siguraduhin na mamamatay yung hari ng mga Hudyo na ito. Pero siya po ay prinutiktahan ng kanyang ama. Amen. Makita po natin, 30 years old po siya nung siya mag-umpisa sa kanyang misyon. At doon po sa 3 taon, sabi ng iba, 3.5 years, ginawa po niya yung kanyang purpose dito sa mundong ito. At nung po siya po ay maipako sa cross, sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Father, my God, why have you forsaken me? Ito po yung nakot doon sa Psalm 22 verse 1 na yon. Yung mga tao talagang tinutuya po siya, minamak po siya. Pero pagkatapos, bago po siya malagutan ng hininga, sabi niya, it is finished. Dahil alam niya yung kanyang mission ay natapos na niya. Amen. Amen po ba? So, yung sabi ko kanina, yung purpose po niya dito ay maipanganak siya para po pagbayaran yung mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Kung ikaw kaya yung maipapanganak na yun ang purpose mo, malaman mo yun ang purpose mo, baka pwedeng sabihin mo siguro, sino ba yung mga tao na yun? Hindi ko kilala. Pero yung purpose niya talaga, biruin mo, 33 years old, doon lang ng buhay niya, pero makikita naman natin 2,000 years ago na ang lumipas. Ang nakaraan na ay ang ating Panginoon Kristo pa rin ay siya pa rin ang makita natin na talagang itinataas. Siya pa rin yung pinupuri. Amen po ba? So ito yung makita ko dito mga kapatid na tayo po may age of accountability po ang bawat isa sa atin na sa law of God po. Sa kanila, yung pag wala pa yung 12 years old and below ay nandoon pa yung innocence sa kanila. Pero pagdating na yung edad na 12 years old, nandoon na yung accountability. Alam na nila yung kasalanan. Amudan tinaimbag kan itibasol. So sa atin din po, ganun din po tayo na pagdating yung age of accountability ng isang tao, alam na niya yung isip na niya ay alam na niya yung masama at yung mabuti. Dito niya rin tatanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya po tayo hindi natin sinasabi sa mga babies na tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Wala, dahil ang baby talagang alam niya magdidi. Hello. Hindi pa niya alam yung tama o mabuti.
gusto niya magdidi sa kanyang nanay. Pero pag dumating na yung edad na niya na yon, ma-recognize na niya yung mabuti at masama, yun na yung time na tanggapin na si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So ito po yung challenge ko bawat isa sa atin mga kapatid na may purpose yung buhay natin. Kaya muling sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Ilagay nyo dyan sa comment box nyo, may purpose ang Diyos sa buhay ko. So we hope na gawin natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, na magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa womb ng ating nanay at hanggang sa edad na natin na ito, na naabot natin ito, ang Diyos ay faithful bawat isa sa atin, kahit hindi tayo faithful sa Kanya. Meron tayong mga failures sa buhay, meron tayong mga bad decisions, bad choices sa buhay natin, pero tapat pa rin ang Diyos sa atin. Amen. Kaya ang challenge ko bawat isa sa atin ay gawin sana natin yung layunin natin dito sa mundong ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi aksidente ang pagkaparito mo. Sa nga aksidente, ti panakaadam dito yung nabaw iti daga. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Na ito yung challenge ko, bawat isa sa atin, mga kapatid, na yung pagkabuo mo ay hindi aksidente. Siguro yung iba sa atin dito, hindi mo nakita yung iyong magulang. Ikaw na ipanganak, tapos ikaw lang ay pinamigay. Hindi mo nakita yung nanay, tatay mo, pero pasalamat ka sa mga nag-aalaga sa iyo. Pasalamat ka sa mga magulang mo. Kung ikaw naman may tatay at nanay, pasalamat ka sa mga gulang mo. Dahil sila yung ginamit ng Diyos para nandito ka sa mundong ito. Pero huwag mo sanang sayangin yung buhay mo. Gawin mo yung purpose mo dito sa balat ng lupa. Amen. Come on, mag-meditate po tayo na magpasalamat sa Diyos. Dito sa ating message na ating napakinggan. At ngayong linggo, every first Sunday of the month, nagpapartik po tayo. Nagko-communion po tayo. At hawakan nyo lang po yung mga cup na yan, yung kupa at saka yung ostya. Huwag nyo pa munang ipapartik yan. Habang nagme-meditate tayo, nagpapaawit itong mga music team. At magpasalamat tayo sa message na yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Hindi aksidente na nandito tayo sa mundong ibabaw na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, music team. Hawakan nyo lang po yung mga ostya at saka yung cup. Ayan. I will build my life upon your love. It is the firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken.
Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa Kanyang sariling daan, at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya'y makikita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Hesukristo, yung purpose o layunin niya sa buhay na siya'y may panganak dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating mga kasalanan. Siya mismo ang nasacrifice bilang tupa para malinisan, mahugasan ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Anumang klase ng kasalanan. At ito, bakit natin ginagawa ito? Dahil ginugunita natin 2,000 years ago yung kanyang sacrifice. Bakit itong ostya na ito, simbolo ng kanyang katawan na nabugbog, napahirapan. Lahat ng klase ng sakit ay kanyang dinala. Kaya kung mayroon man tayong karamdaman, i-claim natin na by His stripes we are healed. Amen. Dito sa ostya, yung cup na ito, simbolo ng kanyang dugo na naghugas sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Hindi na dugo ng turo, ng tupa, na tatakpan lang ang kasalanan ng tao, kundi mismo ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Yun mismo ang huhugas sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nahugasan na ng kasalanan, huwag tayong manatili sa kasalanan at magmamuhay na tayo ng righteousness sa ating buhay. Amen. Huwag na tayong bumalik pa sa kadiliman. Manalangin tayo, Panginoon, sa umagang ito nagpapasalamat kami. Yung purpose mo, layunin mo dito sa lupang ibabaw na ito ay para masacrifice dahil sa kasalanan ng bawat isa sa amin. Pinapanalangin ko po na ito po yung ginagawa namin dito, pag-aalala namin yung sacrifice na ginawa mo doon sa Golgotha, Panginoon. Pinapanalangin ko itong ostya, simbolo na yung katawan na napahirapan, nabugbog. At kung mayroon mang karamdaman, mga kapatiran, i-claim namin yung kagalingan ng bawat isa in Jesus' name.
Pati rin po itong kupa, simbolo ng iyong dugo, Panginoon, na naghugas na sa kasalanan ng bawat isa sa amin. Anumang klase ng kasalanan, napatawad mo na, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. I-partik po natin itong hostya na ito. Tunog po natin. Come on, kahit sa isang konting minuto lang magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh God. Thank you, Lord Jesus. Oh God. Come on, music team, magpabit kayo. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Let's sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, for the last time, let's declare you are worthy Hallelujah. of it Thank you, all. Lord. Thank you, You Lord. are worthy of it Come on, all. taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Pinupuri You ka are namin. worthy of it Sinasamba ka namin, Panginoon, sa aming buhay, O God. Salamat, For Panginoon, from you are all sa pagkaligtas mo bawat isa sa amin. You are all things. You deserve the glory. For from you, Lord. Hallelujah. You are For from worthy you of are it all all. things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord, we give. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, O God. Salamat, Diyos. Thank you, Lord Jesus, O God. We worship your name, we worship your name. Thank you, Lord Jesus, O God. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. God bless po sa ating lahat. Magandang umaga.
Fight. Bye. Basit lang. Sam.